Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikawalong yugto ng ating kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating mga kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikawalong yugto ng ating kwento, Destined to Love You. Kung anong saya ni na Brian at Bianca, siya namang lungkot ni Aliyah. Habang lumalaon, tila hindi susuklian ni Andrew ang kanyang pag-ibig. Kung mayroon lang siyang mahihilang hibla, ay magkakaroon sana siya ng pag-asa. Pero tila nang isara ni Andrew ang pinto, ay isinara rin nito ang bintana na kabaliktaran ng kasabihang kung may nagsarang pinto ay may mabubuksang bintana. May ilang araw ding parang iniiwasan siyang tingnan o kausapin ni Andrew. Kung may inuutos ito, ay pinadaraan pa kay Robbie. Madalas pa rin itong naaabutan siya na nagpupunas ng mesa nito sa umaga. Pero hindi na siya nito binabati ng kung ano-anong papuri tulad ng bagay sa'yo ang iyong gupit o gumaganda ka yata araw-araw. Puring inuukol sa isang kasambahay o kaibigan at hindi sa isang sinisinta. Binabati niya ito ng good morning pero sinasagot lang siya nito ng pilit na ngiti o wala sa loob na tango. Mabilis niya itong ipagtitimpla ng kape pag upo nito sa harap ng mesa. Magpapasalamat ito ng wala sa loob pagkalapag niya ng umuusok pang kape sa mesa nito. Wala ang papuri nito katulad noon na masarap siyang magtimpla ng kape kasabay ng pagngiti na ubod ng tamis. Sandali siyang tumatayo sa harap nito at naghihintay ng iuutos nito pero titingnan lang siya nito na parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pagkara ay babalingan nito ang mga papeles at kusa na siyang tatalikod dahil para naman siyang timang na nakatunganga rito. Pinanghihinaan siya ng loob. Ganon pala kasakit ang hindi masuklian ng iyong pag-ibig. Hindi pala sapat na umiibig ka lamang. Kailangan palang tugunin ang iyong pag-ibig. Kung hindi, ibaling mo na lang sa iba. Pero paano niya ito magagawa? Para sa kanya, walang kapalit si Andrew sa kanyang puso. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pananamlay. Para kang boss mo may moods, sabi sa kanya ni Robbie. Nagtatakang tumingin siya kay Robbie. Bulyawan ba naman ako kahapon? Sabi nito. Nagkamali lang ako ng pag-estimate sa board fit. Ang dali lang namang baguhin ang computations. So, balak mong mag-resign? Hindi naman. Nagsorry naman siya sa akin pagkaraan. Pero makaraan lang ang ilang araw ay balik na naman si Andrew sa dating ugali, palabate sa kanyang mga tauhan. Nagtaka si Aliyah sa pagbabago ng ihip ng hangin. Lalong naging maasikaso si Andrew sa kanya. Pinansin nitong pumapayat siya. Walang anumang inaabutan siya ng isang bar ng tsokolate, hiwa ng cake, supot ng lansones, kahit ano lang na hindi gaanong mahal na bagay. Parang nagpasalubong lang sa anak. Kaya hindi naman niya iyon binigyan ng kahulugan. Minsan, niyaya siya nitong kumain sa labas pagkatapos ng office hours. Pumayag naman siya. Kumain sila sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Mataman siya nitong tinitigan. Dahil naasiwa siya, tinanong niya ito kung kumusta na si Brian. Matagal itong hindi kumibo. Nang magsalita ito ay parang nag-iingat. Kailan ba kayo huling nagkita? Nag-isip siya. Kailan ba iyong nagsimula si Andrew na maging malayo sa kanya? Mga 2 weeks. Mataman siyang tinitigan ni Andrew. Bakas ang pagkaawa sa kanya. Nagtaka si Aliyah pero hindi niya ito inusisa. Kaya pala, nasabi nito pagkaraan. Kaya pala ano? Kaya ka pala matamlay. Gustong humagalpak ng tawa ni Aliyah. Akala pa rin ni Andrew ay magsyota sila ni Brian. Ano kaya ang sasabihin nito kung malamang hindi iyon totoo? Mabuti sana kung liligawan siya nito pero walang palatanda ang mahal siya nito.
Pababayaan na lang niya ito sa maling paniniwala. Pababayaan na lang niya itong huwag bigyan ng kulay ang mga panakaw niyang sulyap dito. Pababayaan na lang niya itong ituring siyang hindi pinapansin ng iniibig dahil iyon naman ang totoo. Busy lang siguro kaya hindi ka nadadalaw, sabi nito. Bayaan mo't kakausapin ko. Bigla siyang nataranta. Malalaman nito ang katotohanan at ano ang magiging labas niya, ilusyonada? Kailangang kasabwatin niya muna si Brian. Hindi niya rito noon masabing hayaan ang kuya nito na isiping may relasyon silang dalawa dahil baka iyon ma-misinterpret ni Brian. Pero ngayon, wala nang gayong alalahanin dahil may intindihan na ito at si Bianca. Napahawak siya sa kamay nito. Wag na! Napahiyaw pa siya sa pagpigil kay Andrew. Napataas ang kilay ni Andrew. Naisip nito marahil na over ang kanyang anxiety. Ang ibig kong sabihin ay wag na, sabi niya. Naiintindihan ko naman. Mahirap kasi na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Lalo na siya, nagtuturo pa. Alam mo naman sa UST. Hindi umimik si Andrew. Hindi nito inaalis ang tingin sa mata ni Aliyah. Pilit sigurong inaarok ang kanyang damdamin. Alam mo, sabi nito pagkaraan, nagkausap na kami ni Brian. Ibiniti nito ang sasabihin. Kinakabahan si Aliyah. Sinabi na ni Brian na hindi sila magkasintahan. Bakit sinabi mong boyfriend mo si Brian? Pahiyang-pahiya siya. Gusto na niyang matunaw sa kinauupuan. Wala lang, ayoko lang ng marami pang cheche-boreche. Parang kinakausap nito ang sarili. Noon ko pa ito iniisip, patuloy nito. Ngayon lang ako nakakita ng lovebirds na tulad ninyo na parang, you know what I mean? Anito na tumingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Call me dense pero hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Natawa si Andrew. Oh come on, do I have to tell you about the story of the birds and the bees? Naramdaman ni Aliyah na nagiinit ang kanyang pakiramdam. Yumuko siya dahil hindi niya kayang tumingin kay Andrew. Do I take it that you're a girl who has not been properly kissed? Napamulagat siyang tumingin dito. Natawa ito. No offense meant, pabaliwalang sabi nito. Nanulay ang ngiti sa labi nito, ngiti ng isang man of the world. Lalamig na ang pagkain natin, nasabi na lang niya. Naasiwa na siya, sophisticated si Andrew at hindi niya kayang tapatan ito. Kailangang putulin ang usapang hindi niya alam ang patutunguhan. Parang walang anumang nagsimula si Andrew na kainin ang inorder nilang pagkain. Hindi ito tumitingin sa kanya. Naramdaman yata ni Andrew na ayaw niyang pag-usapan ang kanyang personal na buhay. Nagsimula ito sa pagbati ng nakalahok na button mushroom sa kanilang kinakain na inihambing nito sa mga kamag-anak ng politikong biglang sumulpot sa pamamalakad ng ating bayan at dumaloy na ang kwento sa kung saan-saan. Hanggang sa balitang buntisan at hiwalayan sa showbiz ay kanilang napag-usapan. Napag-usapan nila ang mga napapanood sa TV at nababasa sa dyaryo. Napakahusay palang magdala ng usapan ni Andrew. Tawanan sila ng tawanan habang kumakain. Hindi niya napuna ang oras. Nakailang tasa na ba sila ng kape? Si Andrew na rin ang nakapuna na medyo yata nawiwili silang mag-usap. Baka hinahanap ka na sa inyo. Halos bulong na sabi nito. Inihatid siya ni Andrew hanggang sa kanila. Nagkataong naroon ang kanyang kuya Rafi at nagkwentuhan ng dalawa. Napakaaliwalas ang tingin ni Aliyah sa lahat ng bagay kinabukasan. Maaga siyang gumayak dahil sinabihan siya ni Andrew kahapon na daraanan siya ni Robbie para isama sa project nila sa Batangas. Kinailangan siyang pumunta roon para tingnan daw niya kung ano ang nababagay na itayong bahay. Ayaw nga niya noong una pero mapilit si Andrew. Kailangan daw niya ng point of view ng isang babae. May nabili itong lupa sa Batangas. Balak tayuan iyon ni Andrew ng bahay bakasyunan
para may magawa ang ibang mga tauhan nitong walang ginagawa sa ngayon. Sa terrace nila naghintay si Aliyah para pagdating ni Robbie ay agad na silang makalakad. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Agad siyang lumabas ng gate matapos humiyaw ng paalam sa kanyang lola. Laking gulat niya nang makasakay na siya sa pick-up. Si Andrew ang nasa manibela at hindi si Robbie. May emergency, paliwanag ni Andrew bago pa man siya magtanong. Nagkaroon ng pagbabago ang project natin sa Alabang at si Ronnie ang pinapunta ko para alamin niya kung within our budget pa rin ang gagawing pagbabago. Di na naisip ni Aliyah kung totoo bang may emergency o gusto lang siyang makasama ni Andrew. Mahirap manghula lalo na't seryoso ito sa trabaho. Ang mga ganong klaseng kaso ay di biro-biro. Hindi niya tuloy alam kung matutuwa o malulungkot siya na may emergency. Matutuwa siya dahil magkakasama na naman sila ni Andrew. Malulungkot naman dahil wala itong ipinapakitang senyales na may pagtingin ito sa kanya. Bagamat matraffic papuntang south, hindi naging kabagot-bagot ang kanilang biyahe dahil marami silang napag-usapan ni Andrew. Ngayon niya na-realize na tama nga si Brian nang sabihin nitong mabait ang kuya niya. At di lang mabait kundi masaya ring kasama. Hindi niya matandaan ang pagkakataong naging boring itong kasama. Pakiramdam niya, ang bawat saglit na sila'y magkasama ay para siyang lumulutang sa ulap. Nauunawaan na niya kung bakit siya naaasar dito noong bata pa sila at napagtanto niyang immature pa siya noon. Kay laki na ng kanyang pinagbago. Hindi na siya defensive tulad ng dati kaya marunong siyang makisakay sa tuksuhan ng barkada sa kanila ni Brian. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit gano'n na lang siya kasensitive kay Andrew. Simulat sa Paul, nung bata pa sila, ang anumang iringan, tampuhan o pagkakamalapitan ng loob ay di niya maiwaglit sa kanyang isip. Bakit ba ang bawat sandaling kapiling niya si Andrew ay tumatatak sa kanyang isip na parang mga litratong pinagkakaingat-ingatan? Kung gagawa siya siguro ng scrapbook nila ni Andrew, ang sino mang makakabasa o titingin doon ay di magkakamaling isipin na malalim ang ukit nito sa kanyang puso. Ang tanong ngayon na gumugulo sa kanyang isip ay kung mahal ba siya ni Andrew gaya ng pagmamahal niya rito. Sa pag-uusap nila araw-araw lalo sa ngayon, nararamdaman ni Aliyah na nagkakapalagaya na sila ng loob at may halong pangamba at kasiyahan sa kanyang puso. Sa oras-oras, minu-minuto at araw-araw na sila'y nagsasama sa opisina at minsan pag-uwi, sumagi na kaya sa isip ni Andrew na maaaring siya ang magiging katuwang nito sa buhay dahil magkasama na sila sa hirap at ginhawa. At dahil siya ang personal secretary nito, ay siya ang pinagkakatiwalaan ng lubusan sa mga confidential files at pera ng kumpanya. Di kaya time-tested na ang kanilang pagiging mabuting magkaibigan sa negosyo at sa personal na buhay. Dumako rin ang usapan nila sa dati nilang bahay. Binalikan nila ang mga laro nila ni Brian at ang pagbabasketball naman ni na Andrew at ni Kuya Rafi niya. Pinagtawanan nila ang asara nilang dalawa at kinumusta ang naging buhay-buhay ng kanilang mga naging kapitbahay. Pati mga nadaanan nilang negosyo, mga taong nakita, sasakyan, kalsada, puno, billboard, magagandang tanawin, kahit ano, naging paksa ng kanilang usapan. Minsan seryoso, minsan katatawanan, madalas palaisipan at katotohanan ng buhay. Pagdating nila sa Batangas, hindi makapaniwala si Aliyah sa ganda ng lote ni Andrew. Isa itong lote na malapit sa dagat. Ang ganda, nasabi niya. Nasa likod na pala niya si Andrew. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Napalingon siya rito. Matagal na nagtama ang kanilang mga paningin. Akma siyang lalayo rito pero sumabit ang ilang hibla ng kanyang mahabang buhok sa kuwelyo ng t-shirt ni Andrew.
Bahagyang tumawa si Andrew habang pinagtutulungan nilang kalasin ang hibla ng buhok ni Aliyah na sumuot sa uhales ng t-shirt na suot nito. Nagtawanan sila nang hindi mahila-hila ni Andrew ang hibla ng buhok. Pigil ni Aliyah ang hininga. Magkadikit na ang kanilang katawan at naririnig ni Aliyah ang malakas na kabog ng dibdib ni Andrew. Nagtama ang kanilang tingin. Para siyang hinihigop na hindi niya maiwaksi ang tingin sa mata nito. Para akong nakulong sa iyong sapot, sabi nito na hindi inaalis ang pagkatitig sa kanya. Wala siyang naisagot. Namamalikmata lang na patuloy siyang nakatingin dito. Hindi ka ba nagtataka? Bulong nito. Pangalawang beses na itong nangyari. Ibinaba niya ang tingin. Nanginginig ang kanyang kamay na inalis niya ang hibla ng kanyang buhok. Hindi na baling mabunot na ang ilan sa kanyang anit, makalas lang niya iyon sa pagkasalabid kay Andrew. Hinawakan nito ang malasot lang hibla ng buhok at kapag dakay ipinamulsa nito iyon. Naasiwang lumayo siya rito. Naupo siya sa nakausling bato. Tumingala siya sa kalawakan ng langit. Iniiwasan niyang tumingin kay Andrew. Natatakot siyang basahin ang sinasabi ng mga mata nito. Naramdaman niya ang paglapit nito sa kanya. Kailangang lagi kong paalalahanan ang sarili ko na girlfriend ka ni Brian. Mahinang sabi nito. Gusto na niyang itanong, kung hindi totoong girlfriend ako ni Brian, mamahalin mo ba ako? Sa halip, idinako niya ang usapan sa pakay nila sa pagpunta sa lugar na iyon. Mukhang magandang beach resort ang itayo mo rito, simula niya. Yan nga raw ang maganda, kaso di ko kaya ang ganon. Malaking pera ang kailangan. Di i-loan mo. Hindi na lang. Binili ko ito para bakasyunan. Hindi ko mapagawa ng bahay dahil nakatali ang puhunan ko sa negosyo. Kahit maliit na bahay lamang ang gusto kong itayo. Kung ako, isang bahay kubo lang, matutuwa na ako, matapat na sabi niya. Natawa si Andrew. Di kung gusto mo, bukas na bukas din, bili tayo ng bahay kubo. Less than 20k lang yun. Muling naasiwa si Aliyah. May nasisilip siyang siwang. Baka sakaling umiibig nga si Andrew sa kanya. Pero pihado, pag pinakita mo ito kay Brian, maiisip nun maganda itong shelter for street children. Ganon si Brian, socially conscious. Parang nayamot si Andrew. Please don't compare me to your boyfriend, sabi nito. May naglarong ngiti sa labi ni Aliyah. Nagseselos yata si Andrew. Gayunman, dahil siya ay bata, hindi niya alam dalhin ang ganong sitwasyon. Alanganin siyang ipagtapat dito ang totoo. Natatakot siya sa maaaring isipin nito. Bumalik na sila sa bunkhouse para kumain. Doon ay kinausap nito ang kanyang 2 tauhang pinakabantay ng lote. Tiningnan din nito ang mga nakatanim na punong kahoy at halaman. Saglit na binisita nito ang mga materyales na nakatambak doon. Titingin-tingin kay Aliyah ang mga tauhan ni Andrew. Siguro, maski ang mga ito ay nagtataka kung bakit ba siya isinama ng kanilang boss. Nakasisilip ng pag-asa si Aliyah. May mga palatandaang mahal siya ni Andrew. Pero may palatandaan ding wala itong pagtingin sa kanya. Tulad ngayon, tila nalimutan ng naroon siya dahil hindi siya masyadong kinakausap nito. Sumunod si Robbie sa kanila at matamang nag-usap ang mga ito nang hindi siya isinasali. Panay tungkol sa structural design ng iba't ibang projects nila. Nabigla siya nang ihabilin siya ni Andrew kay Robbie na ito na lang ang maghatid sa kanya sa opisina dahil makikipag-meeting ito sa isang kliyente na nasa Laguna. Inis na inis siyang sumakay sa pick-up ni Robbie at hindi siya kumikibo habang daan. Mabuti na lang at kasabay nila ang isa pang tauhan ni Andrew kung kaya't ito ang kinakausap ni Robbie. Nararamdaman niyang may pagtingin din sa kanya si Andrew. Ipinasya niyang ipagtapat dito ang katotohanan.
Hindi kay Andrew niya nasabi, kundi kay Donita ang kanyang nararamdaman. Isang araw, may inihatid siyang dokumento sa office ni Donita. Mainit siya nitong sinalubong na akala mo ay close sila. Inalok pa nitong itreat siya ng lunch. Bagamat halatang nagseselos ito sa kanya kung makatingin doon sa kanilang opisina, may kung anong nagtulak sa kanyang lalo pa niya itong pagsilosin. Casual na binanggit ni Donita na very close ang mga pamilya nila ni Andrew. Kung ikwento niya ang mami at daddy ni Andrew, ay parang kilalang kilala siya. May ilang beses niyang ipinahiwatig na madalas si Andrew sa kanilang bahay at gayon din naman siya sa bahay nito. Girlfriend ka pala ng brother ni Andrew. Biglang singit nito sa kanilang maingat na palitan ng tanong at sagot. Hindi, magkaibigan lang kami. Magkapit-bahay kami dati kaya kami close. Natulala si Donita. Lumaylay ang panga. Pero bakit sabi ni Andrew? Nanunukso lang yon, ewan ko nga kung bakit. Sa pagsasabi ni Aliyah, parang ipinahihiwatig niyang kaya siya tinutokso ni Andrew, ito ang may gusto sa kanya. He does not have any motive to do so. Gusto nang tumawa ni Aliyah. Sabi nga, ang babae ay parang pusa, nangangalmot. Hindi iyon politically correct, ano't sa pagkakataong ito, ginagawa niya. May pakiramdam siyang hindi isisiwalat ni Donita ang natuklasan dahil makasasama iyon sa kanya. Unang-una, bakit niya tinanong si Aliyah ukol doon? At pangalawa, kapag nakumpirma ni Andrew kung ano ang totoo sa kanila ni Brian, baka ligawan niya si Aliyah. Kapansin-pansing halos araw-araw nang pumupunta ngayon si Donita sa kanilang opisina. Nainis siya na para namang natutuwa pa si Andrew na naroon si Donita. Wala ba itong ibang kliyente kundi sila? Gusto na niyang itanong. Dumaan ang mga araw na parang walang nangyari sa Batangas. Kahit pa para kay Aliyah, mahalaga ang pagpunta nila roon ni Andrew. Nakasilip siya ng siwang na dagli namang nasarhan ng katotohanan. Balik na naman sila ni Andrew sa dating gawi. Parang nag-iiwasan pero gusto namang nakikita ang isa't isa. Kaya't hindi na lang ipinagtapat ni Aliyah na wala talaga silang relasyon ng kapatid nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Malaman na kaya ni Andrew ang totoong damdamin ni Aliyah para sa kanya? Hanggang kailan naman kaya maitatago ng dalaga ang pagtingin nito kay Andrew? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. We don't meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.